Attorney Claire Castro, sinampahan po ng kaso ni Congressman Lian Liviste at hinihingan po ito ng 110 million na civil libel case. Sa tingin nyo, tama lang po ba yung ginawa ni Congressman Lian Liviste? Hindi ko alam kung ano yung sinampa, pero marami naman silang flood control. Marami yung pera yun, kaya niyang bayaran. Sa tingin nyo po, kayang-kaya. Kayang-kaya. Bayaran ni Attorney Claire. Kayo po sir, di ba, madalas din yung pong medyo nababanggit itong si Yusik Claire. Sa tingin niyo po ba talagang itong si Yusik Claire ay isa sa mga dahilan kung bakit itong administrasyon ni Marcos talaga naman nagkakaroon ng ganyang trust rating na -3? Kasi nung araw, against Marcos yan, dami ng banat, walang alam, dami siya sabi. Tapos, nung in-offer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion, bumaliktad kagad. So, anong kredibilidad niya ngayon magsalita na para kay Marcos? Siya binabanatan, masamang tao yan si Marcos, masama na biglang mabait si Marcos. So, walang credibility yung mga taong ganyan. Hindi na. So sa tingin nyo, Manong Chavit, yung 2.4 billion napunta sa kanya. Posibleng napunta sa kanya. Ang budget nila sa opisina nila. Ewan ko kung meron din allocable. Dahil Ano yun? Isang taon o yun ang talagang buong budget hanggat budget nila yun. sa kabuuan? Isang taon yun, sa isang taon. Isang taon, no? Aba, malaki pala, 2.4 billion. Magkano kaya kay Auntie Claire doon? Yung iba pa sweldo nun. Iba pa sweldo. Paano ka babaliktad agad? Malaki usapan. So, yung sinampang 110 million, panis, kayang-kaya. Kayo po, Manong Chavit, kayo nakita nyo na po ang maraming presidenteng dumaan. At nakita nyo na rin po yung klase ng mensahe ang binibigay ng mga administrasyon. Sa tingin nyo po ba itong administrasyon na ito, tama lang ang kanilang mensaheng binibigay sa tao? O ano ang mga pagkukulang na sa tingin nyo sana'y nagawa nila para at least medyo yung mga tao naman ay maging kumpiyansa sa gobyerno? Wala nang kredibilidad ang presidente dahil ang survey sa kanya, -20 na eh. So, hindi totoo yung mga sinasabi na nakagawa siya ng 5,500, more than 5,500 na flood control project. Ni isa, wala akong makita eh. Nag-iimbestiga kami sa iba-ibang probinsya. Wala yung 5,500 na sinasabi niya. So, inumpisan nila yan, paggawa ng pera, 23, 24, 25. Na pinakamalaki na 25. So, Manong, bilang si Marcos Jr. ay tiga Ilocos Norte, ano po bang mga magagandang nagawa doon ni Marcos Jr. sa mismong lugar niya? Well, sa nakita ko, walang maganda dahil tanong-tanong ako doon sa mga mayors. Talagang palpak lahat yung mga iba ghost project. Paano hindi maging ghost project? Dahil, halimbawa, yung kay Diskaya, 3.4 billion ang binigay. Bayad siya kagad ng 25%. Yun ang para kay Presidente. So, si Diskaya, pagbayad, ipapasa niya dahil napakarami. Pero binabayaran agad siya ng Public Open Highways. Kaya madali silang ng pundo dahil bayad lahat. So sa madaling salita, Manong Chavit, yung sa Ilocos Norte, involved din na contractor itong si Diskaya. Ngayon, kasi may kaso si Diskaya eh. Bakit hindi iniimbestigahan ng presidente kung siya yung... Si Diskaya nagsasabi totoo. Siya unang inimbestiga eh. So, lahat yung sinabi niya totoo, kaya kinulong. Dapat sila ang testigo dahil sila nakakaalam yung mga project. Dahil nagsasabi ng totoo, siya ang sinampa ng kaso. Dahil ayaw niyang bumaliktad. Yun. Siya sabi ang totoo. Unang-una sinabi niya, sino mga binigyan yung pera? Unang binanggit, si Calatrava. Sino si Calatrava? Siyang USEC or
USEC ng Office of the President sa Visayas. Siya ang tumatanggap ng mga 25%. Sabi ni Diskaya. Nung sinabi yun sa ICI, wag mo ilagay yan, sabi. Dahil sila Calatrava, ang asawa niya, kapatid yung asawa ni Martin Romualdez. Ayun. So may connection pala So, talaga. yung chairman ng ICI, siya nagsasabi. Kaya wala nang kredibilidad yung ano, nag-alisa na nga lahat yung ICI na yan. So ibig sabihin Manong, kahit na may sabihin yung ano sa ICI against to president, pinapa-cancel ganun kasi sabi Kaya niya. pa-cancel. Like yung sinabi niya, huwag niyo pwedeng bigay yan. Tiyanggal. Tapos sinabi pa, nagbigay kami ng 20 million kay Speaker Martin Romualdez, pinagawa yung radio station niya. Tinanggal din. So, pinipili lang ilagay yun. Kanina pag-usapan po natin yung 5,500 na flood control project. May pinapalabas sila ngayon na mali daw po yung figure na ibinigay ni dating Secretary Bunoan kay Pangulong Bongbong Marcos. So, yun po ang iniimbestigahan nila ngayon. Ano masasabi niyo po doon? Well, bago siya nagsalita, kung totoo yan, dapat presidente siya, wala siyang alam. Si Claire Castro na nagsabi niyan, wala siyang alam. Totoo yung sinasabi ni Claire Castro na walang alam. Sa tingin niyo po ba, eto kayo, kilala niyo na po ang pamilya Marcos. Sa tingin niyo, totoong wala siyang alam o siya ang mastermind talaga ng lahat ng nangyayari ngayon? Siya ang mastermind. Paano makagawa ng ganung kalaki? Hindi na mapapagtakpan yan sa laki ng ginawa nila. Buong Pilipinas yan eh. Wala kang makita matinong project. So, alam niya lahat yan. Nung tatlo nag-uusap noon, dalawa lang muna sila. Saldi saka ano. Hindi niya binuko yung mga senador. So, ginawa niya, gumawa pa sila ng pera. Kasi alam niya senador siya noon eh. May kaso nga siya eh. Kay, ano ba yun? Napoles? Napoles. May kaso rin siya, alam niya. Active pa po yun hanggang ngayon, yung kaso na yun. Siyempre, wala man na nakakasuhan ng senador eh. Bagay. So, kasuhan mo isa, dapat lahat. Dahil ginagawa na yan nung araw pa. So Manong, ibig sabihin yung pinapakita ngayon ni Bongbong Marcos na anti-corruption daw siya, pakitang tao lang talaga. Pakitang tao lang yan. Oo. Kasi, Corruption, mas masahol pa sa tatay niya eh. Ang tatay niya nandun sa Guinness Book of Record. The biggest robbery of government. Akala ko nung tinulungan ko, aayusin niya yon. Hindi, nilampasan pa eh. So yung record sa Guinness, lagpas na ngayon. Lagpas 3 na. taon pa lang. Dapat ilagay din sa Guinness Book of Record. mas malupit dapat siya. At saka, yung sinasabi nyo dun sa isa yung interview na pagkapanalo ni Bongbong Marcos, parang hindi na kayo kilala. Diba? Ano? Parang hindi na kayo kaagad kilala nung nanalo siya. Parang, alam mo yun, yung... Dead man na. Yun nga nagtataka dahil unang labas namin sa Japan, in-snap na ako. So iniisip ko, ang aga naman, wala naman intriga, ba't kaya? So pinag-aralan ko, kaya pala ginanon ako dahil meron na silang gagawin na kalukuhan. Mabubuo ito ko po, yun. Ano. sa tingin niyo po ba itong ginagawa ni Attorney, yung si Claire Castro ay nakakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos o lalong nakakasira? Kasi Walang kredibilidad si Claire Castro. Nasa-record, siya nagsasabi na walang alam si Marcos. yun dati. Bongbong Marcos. Oo, walang alam yan. Walang alam. Totoo yung sinasabi niya. Pero ngayon po, kinu-question niya yung legalidad daw ng cyber libel case na ikinakaso sa kanya ni Congressman Liviste. Problema na niya yun. Eto Manong, total, 'di ba? Sinabi niyo na rin naman po na nakakasama kayo noon ni Marcos Jr. lalong-lalo na nung halalan, isa kayo sa tumulong sa kanya, tumulong para sa pangangandidato nung halalan. Kasi 'di ba, may nilabas na etong si Amy Marcos na yang si Marcos Jr. nga daw ay gumagamit ng droga. Kayo po ba, may mga time po ba na namataan nyo na may ginagawang kababalagan? Mayroon pinapakitang video
Ewan ko, baka February daw ilalabas yung mga, Noon? ano niya, February. May video ulit. Kaya, yung rally sa February, tinatanong ko nga, ako nagko-coordinate lang. Lahat yung against sa graft and corruption, against sa gobyerno. So, kailangan sama-sama lahat para... Pero Manong, may tanong ako. Matagal mo na nakakasama sila Marcos, di ba? Hindi naman, Pero may one time ba na pansin mo na gumagamit na ako? Ano sa tingin? Nahuli mo na ba? Nahuli mo na? yun ang naririnig ko. Dahil kapitbahay lang namin, yun Oo, naririnig ko. Kasi hindi kumikibo yan, so mga ganyan talagang may ginagawa. Lalong-lalo na si First Lady dahil nga nahuli sila sa LA, sa Ay, Beverly oo Hills. nga, oo nga. Dokumentado yun. Saka 12 hours bago sinabi, bawal yun. Dapat pag may krimen o namatay, agad-agad sabihin. Tama. Lilinis muna nila. Ang report ng mga pulis, lilinis nila pero marami pa rin nagkalat na cocaine. So talagang nagdadark. So, Manong, yung kaso nila sa Amerika, nung nagkaroon ng kaso ron, alin, absuelto naman yun? Wala na yun. Hindi ko alam kung anong usapan dahil... Kasi Amerika yun, Manong, eh. Iba yun, eh. Di ba? Pero at that time, kailangan nila tayo dahil nga maglalaban ang China at Taiwan, kailangan nilang bases dito. Wagol. So ito, Manong, alam natin, parang kayo po is yung naging triggering factor noong nangyari kay Erap dati, kay Erap Estrada. Ngayon, sinasabi nila na parang sinusubukan mo daw uli gawin yung ginawa mo kay Erap Estrada sa kasalukuyang administrasyon. At sabi nila, parang hindi na daw uubra kasi iba daw ang sitwasyon ngayon kaysa noon. Ano po Ay, masasabi? hindi. Mas mahirap noong kay Erap dahil nga ako lang ang mag-isa noon sa daming sumusuporta kay Erap noon. Eto, tao na mismong galit eh. Mas madali dito. Oras na lang palagay ko itong susunod na buwan, baka may milagro na mangyari. Nako. Dahil Ako yun. bagsak na talaga yan. Talagang baka may mangyari Saka, na. Manong, kahit mga bata, alam na magnanakaw siya, eh. No? Oo. Kahit mga bata, high school, Lahat. alam, eh. Oo. Yung nga sinasabi ko ngayon, yung divine providence. 40 years ngayon, yung mula na patalsik ang tatay niya. Eh, sa Biblia, number 40, ano yan? Completion. Ha? Completion. Yung completion, ibig sabihin, 40, number 40 is a completion and a start of a new beginning. 20 days, 40 days nagpasting si Jesus Christ. 40 days nagpasting si Moses bago tanggapin yung Ten Commandments. 40 days it rained day and night for 40 days during the time of Noah. 40 years, nagliwali yung mga was sa desert, ang mga So, Israelites. Manong, Maraming 40 years yan. At ika-40th year ngayon, bago nung napatalsik si former President. So, Manong, tugma talaga, no? Ngayong taon, Parang repeating itself. History is repeating itself. wala nang wala, Manong, no? Palagay ko, Alam na. Alam nyo na, mga kaibigan. Pero, Wala na tayo mag-uusapan. saka nung napatalsik si former President Marcos, 68 si Bongbong ngayon. Parehas Yun na. parehas. Kaya, divine providence. Kaya nga. Maganda History is yan. repeating itself. Kaya. Matatapos na ang paghihirap namin. Matatapos. Pero bago tayo mapunta dyan, mag-break po muna tayo mga kapartner. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang ating programang Vox Populi. Populi, ang boses ng bayan. At nagbabalik ang programang Banateros, Vox Populi. Kasama pa rin natin, syempre, ang mainit na mainit, talagang trending na trending, si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Nako, samantalahin na natin habang nasa laya pa si Governor. Kasi, hindi, kaya ako naman nasabi, napakatindi ng mga akusasyon na binibitawan niya at alam naman natin, kasama ni Congressman Barzaga, ni Leandro Leviste,
ni General Pokis, may ina-expect po ba kayo na mga kaso na darating sa inyo? Kasi parang sinasabi nila, di ba, magkakaso sila. Pero kung ano yung sinasabi nila, walang katotohanan yun, yung bintang-bintang nila. Kinakalkal nila ako, pero kung totoo yung bintang nila, hindi na kailangan ng hearing. Papakulo ako. Panira lang nila sa akin yan. Pero hindi po ba kayo natatakot dahil kasi kung ano natin ang kasaysayan, si Marcos Sr., ganyan ang ginagawa pag may oposisyon, talagang pinakukulong. Ngayon, ganun din Ganun din. ang format. Lahat ng nag-o-oppose sa kanya, pinapakasuhan. Lahat, katulad nga yung nabanggit, sila Congressman Libiste, sila Barsaga. Ngayon talagang medyo kinakasuhan sila. Kayo ba? Hindi ba kayo natatakot na one day, ipahuli na lang kayo for maybe sedition or inciting to sedition? Kung totoo, okay lang. Wala naman akong kasalanan eh. Ba't ako kasama? Sino mag-aalaga po ng mga ari-arian yung sa Ilocos Sur niya? Ang laki ng balwa Ako na. ni Manong eh. Ako na rin. Ikaw na. Wala naman, malinis ang konsensya ko. Wala akong ginawang kasalanan. Hindi kagaya nila. Parang ginagago ng tao eh. Ang liwanag na silang may gawa, sila pa nagbibintang. Pero yung mga bashers nyo, sinasabi na Troll yan. Oo, yung mga troll nyo, sinasabi. Pero syempre, maganda, sagutin pa rin natin. Sinasabi nila na, si Governor Chavit Singson, lahat naman ng presidente, ginanyan yan eh. Mula pa nung una hanggang ngayon, yan din ang kanina nga, natanong nyo yung kay former President Erap Estrada. And ngayon, sabi kasi, dati naman daw kayong loyalista, bigla kayong, bigla kayong kumakalaban na ngayon dahil hindi kayo nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Hindi. Tinanong nga ako anong gusto ko noon eh. Wala ka ako. At saka hindi ako loyalist. Kalaban ko nga si Bongbong nung panahon ni Erap eh. Nagpatulong lang ngayon nung eleksyon niya. Paano mo nakalaban si Bongbong? Ilocos Norte siya, Ilocos Sur ka. Paano mo? Sumuporta kay Erap nung nag-away kami ni paring Erap. Okay. Kala ko sinasakop kayo ng Marcos eh. Hindi. Diba? Yung nga, mali yung iba na solid north daw, blind followers daw kami ni Marcos. Hindi totoo yan. Hindi kami blind followers of anybody. Because we'll follow any leader whom we believe that could lead our country. Kasi sino? Huwag lang magdanakaw. Manong Chavit, dugtungan ko yung sinabi kanina ni Boss Dada kasi meron nga nagsasabi na mahina na ngayon si Manong Chavit. Hindi na uubra yung ginawa niya dati kay Erap. Pero meron din ako nadidinig na ito ang main man ngayon. Ito, dito posible, makukuha natin yung matagal na nating inaantay. And possibly, yun nga, sinasabi 2026. Ngayon, Manong Chavit, kanina nabanggit natin, malapit na yung inaantay ng marami, no? Pero kayo, ano pa ba ang inaantay natin para makuha natin itong tagumpay na to? Naniniwala ko sa milagro. Pero kung sasabihin natin dito, baga sa poker, bakit mo papakita ang baraha mo? Tama. Hindi pwede sabihin dito. Mapaghahandaan ka. So meron tayong malaking inaantay Do ngayon. not show your card. E di talo ka na. Ba't natin babanggitin dito yung darating na plano by February? Pero February, maganda yung buwan na yan. Nagkataon na nangyari na noon na puro apat. Nangyari yata 2015. Puro apat ang Lunes, apat ang apat hanggang lahat ng araw, apat. Parang connected sa sinasabi kong Divine Providence, number 40. Dahil 40 years, naghari 40 years naghari si Solomon, King David, 40 years. Si Moses, 40 years. Ika-48 year ngayon ni Marcos na napatanggal. So, nagkataon na 68 noon, 68 din ni Marcos ngayon. So, divine providence siya ako. Kaya naniniwala ko na may milagro mangyayari sa February.
So, nagtutugma po, ano. Pero, Nagtutugma. doon sa last na press ko ninyo po, Gov, ano, nasabi nyo na may one time, big time. Ayun po ba, Yes. matutuloy pa, or... Oo, Saan ba yung tinatanong ko mangyayari? lang, ako nagko-coordinate lang sa lahat ng mga ayaw sa graft and corruption. Sa mga military nga ako, mas padali kung ang hinihingi ko lang sa kanila, huwag mag-withdraw ng support. Sabihin lang na ayaw nila ang graft and corruption. Kung di nila masabi, ibig sabihin, tinotolerate nila ang graft and corruption. Kasimple lang eh. Sabihin lang nila, ayaw namin ang graft and corruption. Tapos na. Wala. Silencio sila, so kako nga eh, ang silence means tolerating. Silence means betrayal. So, at na ang masama sa lahat, for the first time ever, 2025, zero ang PhilHealth. Ang PhilHealth, kontribusyon ng tao yan eh. Mga pulis, mga malilit na tao, empleyado, pera nila yan. 89 billion kinuha, pinabalik sa Treasury, sa National Treasury. At, siyempre, nung ginawa yung budget, tatawagin niya ng department, o PhilHealth, ano mo, humingi sila uli. Kinuha eh, 74 billion. Nasa NEP yan. At NEP, yan ang ni Presidente, budget niya. At tinatawag lahat ng mga department, siya makikialam sa lahat yan. Hindi ikot yan kung di niya pirmahan. So, alam niya lahat. Nung napunta sa Congress, nandun yung 74 billion na hinihingi ng PhilHealth. Napunta sa Senate, nandun yon 74 billion hinihingi ng PhilHealth. Napunta sa BICAM, nandun. Napunta sa proposed GAA, nandun. Pagbalik sa kanya, tinanggal niya.